Now, before I start, bilang isa pong pastor, para po sa akin, napakahalaga po nung Sunday na nagtuturo po ako dito. Because last week, it is the plan of God po to deliver every person. Ulitin ko, lahat ng mga taong nahihirapan ngayon, merong kang chance to be delivered. Okay? When I say to be delivered, it's just a picture ng Old Testament, nung nasa Egypt po sila, they were slave under the rulership of a leader that they don't like, the Pharaoh. They are in the atmosphere where they don't want to live there, Egypt. So may Egypt silang experience, meron pa silang Pharaoh experience. So they were a slave. You don't like to be a slave, you want freedom, isn't it? But unfortunately, they are so powerless, that's why they were in the captivity ng bayan pong Egypto. Ganun din po, kahit wala na po ang Egypt ngayon, marami pa rin mga tao ngayon, they were living in a place where they don't like to live there. They experience their life na ayaw nila ng ganung experience. Who wants to be living in poverty, isn't it? You don't like to live in poverty. You don't like to live na wala kang peace, you know? You don't like to live na you hate yourself. That's why every person needs deliverance. Now, when the Lord gave them deliverance, siyempre, pag pinaalis ka na ng Panginoon doon sa slavery na yon, you have to learn how to live. Dapat matutunan mo na yung bagong buhay. Okay? Meaning to say, any person who don't live a holy life, you are gearing toward to the place where you don't like. Because no one will see the Lord without what? Holiness. Na may tanong po ako sa inyo. Sino sa inyo nag-evaluate kayo ng life nyo if you are living in holiness? Okay? This afternoon, I'll be teaching you how to live right, not how to live wrong. Paano kayo mamumuhay ng tama? Okay? Binanggit po dito sa talata ng verse natin na to, without holiness, no one will see the Lord. Mababasa niya sa Hebrew. Hebrew was written by Paul, the one who wrote most of the epistles. At ito yung number one concern niya, na lahat ng pinrityan niya, mamuhay na may kabanalan, so that one day, you will see the Lord. Because if you don't live a holy life, you will never see the Lord. Holy living is the way to live kapag kayo po ay naging Christians na. Ito po yung nakakalungkot. Akala nung iba, pag na-born again ka, pupunta ka sa church, tapos na. Alam niyo po ba, ang number one binabantayan sa atin ng Panginoon, kung paano tayo namubuhay ng may kabanalan. Now, so ang akala ng iba, ang kabanalan ay base sa religion. Kasi sa inyong church, ganyan, sa amin iba. Ang kabanalan sa amin iba. So ang nangyayari po sa mga tao, nagiging iba-iba ngayon ang kabanalan. Pero sa totoo lang po, hindi naman pwede. Dapat ang kabanalan ay nasa Bible. Tama. So most people, kapag hindi mo alam ang kabanalan, then you don't know how to live holy life. Tama po ba? Holiness means integrity in life. Yun lang po ang ibig sabihin niya. Say the word, integrity. Now, tandaan yung salitang integrity, ha? Bakit pag ang tao walang integrity, nadidismaya ka? Bakit? Alam nyo, you don't trust a person without integrity. Tama? Amen po ba? Ngayon, mga babae, ito tip ko sa inyo. Karamihan sa mga babae, pag nangangasawa, gusto nila mag-asawa, ang unang tinitingnan nila, mukha. Mali. Dapat mag-asawa ka, tingnan mo kung may integrity yung mapapangasawa mo. Are you listening? Tama. Kasi hindi lahat ng Christian may integrity. Kasi hindi naman lahat ng Christian namumuhay na may kabanalan. So kabanalan is integrity. So yung learning how to live right, it means obedience. Ang tama kasing pamumuhay, yung pamumuhay ng pagsunod sa Diyos. Siya ay isa. Anong ibig sabihin ng siya ay isa? The word one in the Bible is a simple word that means integrated, to become one. Ibig sabihin, the Lord is one. Ibig sabihin, the Lord, our God, is integrated. He become one. Isa lang siya. The word one in the Bible means integrated. Diyan natin kinukuha yung integrity.
So the word integrity is the product of integration in your life. You become one. Ganito ano yung one na yun? Tinawag si Lord na one because siya kasi sa isip, sa salita, at sa gawa, isa lang yun. Hindi nagkokontra yung kanyang isip at salita. At lalong hindi kumukontra yung salita niya sa kanyang gawa. Kaya tayo may integrity, pag sinabi mo, gagawin mo. That's integrity. Can I hear amen? Pag inisip mo na yun ang tama, yun ang gagawin mo tama. At pag sinabi mo na yun tama, gagawin mo na yun tama. Yun po yung meaning ng Holy God. Pag sinabi natin, my Father is holy, ibig sabihin, ang Diyos natin, ang isip niya at ang bibig niya, isa yon, hindi nagkokontra. Ang bibig niya at saka yung galaw ng kanyang katawan, hindi din nagkokontra, isa din yon. Kaya tinawag na the Lord our God is one God. Ano ang karakteristik ng mga unholy men? Merong holy men at saka merong unholy men. Alam niyo po, 30 years na akong pastor. No? Marami na po ako nakasalumuhang mga tao at napansin ko, marami mga tao na hindi alam ang ibig sabihin ng kabanalan. So ano ang mga karakteristik ng mga unholy men? Okay? Unholy people usually multi-personality. Pag nakita mo, praise God, hallelujah. Pastor, mabuti po. Oh, kamusta ka naman, sister? Praise God. Hallelujah. Pag nagsalita, banal na banal. Pero pag talagkod nun, malandi pala. Dalawang muka. Kaya ang hirap kausap ng mga walang integrity. Sino sa inyo na inis ka na sa katabi mong minsan? Kasi kita tayo alas 7. Oo, alas 7, darating ka ha? Oo. Grabe, alas 10 na wala pa. Ano nararamdaman mo? Di ba naiinis ka? Kasi nga, ang tanong dapat ganito, kausap ba kita? Oo, ikaw ba yan? O baka iba nakakausap ko. Kasi may mga tao, 3 pagkatao. Tignan mo yung katabi mo. Baka hindi siya yan. O baka yung kanyang religious side muna ngayon. Halimbawa, nagpunta ka dito, praise God, hallelujah, dala kang Bible. Kaya minsan, kahit worship team ka, hindi mo alam kung anong mga tinatago ng mga yan. Yung mga sumasayaw dyan, hindi mo alam kung holy yon. Kasi nga, pag Sunday, sanay yung katawan niya sumasayaw, sanay yung katawan niya kumakata, andyan yan. Kaya lang may lihim na pagkatao. Yun, hindi banal. Kasi nga, dapat kung ano ka dito sa stage, ganun ka din sa bahay mo. Come on. You don't like my preaching now. Kasi ito yung kabanalan, mga kapatid. Isa ka lang, hindi ka 3. Because you don't expect blessing from God if you live an unholy life. Again, what is unholy life? It's your inconsistent, you have worse character, kasi nga, 3 personality ka 3 face ka Sa Pinoy, tawag ka dyan, wala yan, panggap lang yan. Di ba? Di ba nakakainis yung mga nagpapanggap no? Yung mga, 3 mukha niya, pare, doble kara yan. Kasi nga yung mga doble kara principle sa life, wala talagang blessing yun. Ha? Nadinig nyo na ba yung doble kara? Pag sinabing doble kara, 2 mukha. Pag kausap mo, ang bait-bait yun natin, ang bait niya, tinabait. Pero pag talikod niyan, titirahin ka. Kasi nga, doble kara Walang karakter. But I will tell you, because itong mga doble kara, hindi nila iniisip ang kanilang holiness Hindi sila concerned sa kanilang holy life Ang concern lang nila to protect their image. Kaya magsisinungaling sila. Pag tayo na-born again na pala, nagsisimula na tayong tumayo sa mga prinsipyo ng mga buhay natin. So yung mga taong namumuhay na may kabanalan, I promise you, you need to learn how to take hold of God's principle in your life. Dito lamang nagkakaroon ng integridad ang buhay mo, yung kapag kaya mo nang isacrifice si friend, kapalit ng prinsipyo sa buhay. Sino rito, sa hapong ito, kinukonsider mo ang truth? Ano man ang mangyari, yung prinsipyo ko sa buhay, kahit kaibigan pa kita, babay, hindi mo masisira ang prinsipyo ko sa buhay. Naniniwala na ako sa Diyos, yun na ang prinsipyo ko sa buhay. That's holiness. Amen.
Sino rito may relationship? Alam mo naman, bawal eh. Oh, can you give up that? Patay, sacrifice. Di ba? Sino yung kasama mo dito? Masama palang mag-boyfriend ng unbeliever. O ano, boyfriend o Lord? Sacrifice si boyfriend. Bakit? Prinsipyo ng buhay. Dito ka masusubukan. If you are willing to be like your Father. Your Father is perfect. Your Father is holy. Again, meaning to say, your Father is one. Come on, say that word, one. One siya. Consistent ang kanyang thinking, ang kanyang speaking, at saka yung kanyang walking. Consistent, one. So, nung tinignan ko po ang mga inconsistent people, ang mga unholy people, ito yung mga napansin ko sa kanila. Sa character nila, they constantly, display disobedience to God, walang fear kay Lord. Lagi nilang dinidisplay po yung kanilang tinatawag na mga inconsistency. In fact, unholy people, they cannot build something for their life. Wala silang nabibuild. Hindi nila alam, their life is a living stones. They are building. You are building your life. If your life is inconsistent, your character is broken, how can you build your life? Kaya po nakakaawa, ang number one nagsasuffer, yung mga anak natin, yung mga asawa natin. Why? Because of your inconsistency, your character flow happening. Tapos yung salita mo, hindi ka maasahan, wala kang nabibuild. So tatanda ka na lang, hindi ka pinagpapala, pero Christian ka. Walang kasalanan ng Diyos. Ang may kasalanan, ikaw. Hindi ka nag-build ng life mo because you are so inconsistent. Subukan mo magsalita, pero gagawin mo. Ha? Mag-aaral na ako. Hindi na ako mangungopya. Yan. Gawin mo. Pero mahirap eh. Di ba? Kasi nga, hindi ka talaga consistent. Sino sa inyo willing mamuhay na may kabanalan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Pareho. One. Amen? Saka dapat maging one, sabay-sabay natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. One. Ano pa yung mga unholy people? Listen to this. Unholy people, they constantly avoid the spiritual atmosphere and spiritual activity. Now, sulat nyo ito sandali. Ano ang characteristic ng holy man? Sulat nyo po ito. Mabilis lang. Sulat mo ito, number one. Okay? Holy man live as one person. Alam niya yung principle of one. Okay? A holy man lives as one person. Wala siyang multi-personality, hindi tatlo face niya, hindi siya nagmamaskara. Yun po yung mga namumuhay na may kabanalan. They live as one person. Number two, okay? Holy man value his character. Okay? Ano yung character niya? Consistent. One. Okay? Holy living means living with character. Number three, you need to live consistent life. Matuto tayo maging consistent. Isip, salita at gawa, consistent dapat yan. Sino po nakakapansin sa araw na to, paulit-ulit ako? Ha? Alam niyo kung bakit? Kung hindi ko to ulit-ulitin, baka makalimutan mo. Ha? Alam niyo ba, gusto ko lahat ng taga-dulos pagpalain ni Lord. Hindi lang tuwing Pasko. Always. Iba yung pinagpapala ka, yung iba sa inyo, sabi mo, January pa lang iniisip mo, sana December na. Bakit? Para may 13-month pay. So, ang blessing mo tuwing Pasko lang. Tama? Sino sa inyo gusto mo blessing mo buwan-buwan? Linggo-linggo. Bless ka ni Lord. Alam mo sekreto? Hindi dahil nagtatrabaho ka. Obey and fear the Lord your God. Live a holy life. I tell you, what God has promised us, i-bless tayo always, mangyayari po yun. Are you still here? So yung pangatlo po, gagawin natin malinaw sa mga buhay po natin, live consistent life. Number 4, you can always rely and trust them. Yung mga holy men, no? Kaya nga po, excited akong ituro doon. Kasi alam ko, pag tinuro ko to, marami ditong primary 12, magiging consistent at makakapag-relate tayo sa kanila. Maraming 144 leaders, mga cell leaders, we can trust them, we can rely on them because they are living consistently. Tama po ba? And their life was focused to build their character and not to deny their character. Number 5, you live every God's principle. Anong ibig sabihin nito sa number 5? Yung principle mo, pag nilalabanan ng iba,
Mga babae, alam niyo bakit maraming mga babae na didisgrasya? It's because mas mahal mo yung tao kaysa sa prinsipyo ng Diyos. Yun ang mga taong takaw disgrasya. Mga babae, tip ko sa inyo, pag kayo magpaplano mag-asawa, di ba may manliligaw sa iyo? Tip ko sa iyo, ang una mong tanungin, ito bang nanliligaw sa akin, holy men? Baka yung nanliligaw sa iyo, magaling lang, matamis lang ang dila, pero mapait ang puso. May mga lalaki na manliligaw sa inyo, siyempre piniplis ka, magiging gentleman, mabait, pero yun, inconsistent sa isip niya at salita niya, sa kanyang galaw. So mag-iingat kayo doon sa mga unholy people. Kaya, dineclare ng Diyos, sabi ng Bible, do not be equally yoked with unbelievers. Because sa mga unbelievers, tatlo mukha nun. Tatlo pagkatao nun. Iba ang isip, iba ang salita, iba ang galaw. Imagine mo, yun ang pinaplano mong pakasalan dahil cute, dahil pogi, dahil mukhang maganda katawan. Mga lalaki, papakasalan mo si sister dahil cute, maputi, maganda. Eh hindi mo pa nga nakikita kung one yan eh. Number 6, they always prosper. Ito po yung karakteristik ng mga holy men. They always prosper. Not only on, sino rito yung mukha kang pinagpala pag Sunday, pagka Christmas? Siyempre, Pasko, namimigay lahat ng regalo. So yung tao mukhang pinagpala. Tingnan natin pagkatapos ng Christmas kung meron ka pa niyan. Sino rito yung gustong palagi kang pagpalain? Ha? Binabasa ko na yung talata, no? Ng mga tao, pinagpapala ni Lord kapag tayo. Basahin niyo sandali Deuteronomy chapter 6, verse 24. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God so that we might, always prosper. Nabasa niyo yan? May nakalagay sa Bible. Gusto ko niya palagi, always, always, always. I-prosper ka if you obey. And if you fear God, yan ang katapat ng takot sa Diyos. So you better be consistent with your character. Be consistent with God's principle because God gave you the promise that we might always prosper and be kept alive as it is in the case today. Number 7, holy man always build something for their life. Yan po yung pang-7. The holy people always build something for their life. Ito, totoo ito ha. It takes 30 years to make doulos for Christ today. How many years? 30 years. Kaya may anniversary tayo, 30 years. Alam niyo po ba, these doulos for Christ can be easily destroyed in 5 seconds. Mambabae lang ako, wasak na tong church na to. Ha? Si Bishop nag-chicks. Oo, confirm. Lahat ng member lalayas na. Nawala na yung trust sa pastor. Ang point ko ganito, pag nag-build ka ng life, i-maintain mo yung integrity mo. Kasi isang palpak ng karakter mo, yung binibuild mo, wawasakin mo kagad yan. Gaano karaming pamilya na wasak? Bakit? Si tatay kasi nag-chicks di sira. Because character flows destroy something that you are building. Your life is like a house. You keep on building every day, year by year, you're building something. Isang maling karakter mo lang, pare, wasak ang buhay mo. That's why you need to be consistent in the way you think, you talk, and the way you act. Because in just one mistake, in just one sin, it can destroy what you're building. Character flow, destroy confidence of other people. Amen? Last but not the least. Okay? Number 8, sulat niyo po ito. The holy man loves to be in the atmosphere of God. Ito yung pinakamahalaga. Ang buhay kabanalan, okay? Buhay dedicated. Ano yung ibig sabihin ng dedicate? Okay? Dedicate means dedicate ka kay Lord. Ha? Because you love to be in the presence of God. Mararamdaman mo yung buhay mo kapag may holiness, you always attracted to the house of God. Sino may natutunan sa hapon pong ito? Ano kaya sa ngayong January 2019? Mag-commit tayo lahat. Lord, para sa aking pamilya,
mamumuhay ako na may kabanalan. Para sa future ng pamilya ko, you will always bless me, Lord, because I will live a consistent life. I will live with integrity. I will live with character. I will live a consistent life because just like my Father, I will be holy, for He is holy. Amen.